Siyempre, JC, mahalaga ang karapatan at boses ng kabataan sa mga panahon ngayon. Kaya, lalo na darating pa yung halalan. So, mas maganda na maunawaan natin kung ano ba yung side ng kabataan pagdating sa mga ganitong pamamaraan. Tama ka dyan, Kirby. Kaya naman kasama natin si Attorney Terry Redon, ang first nominee ng Kabataan Party List. Magandang umaga, sir. Magandang araw sa inyong dalawa. Salamat sa pag-imbita sa akin sa programang ito. Attorney, siguro umpisahan natin, baka maaari nyo kaming bigyan ng brief, description. Ano nga ba ang Kabataan Party List? Ang Kabataan Party List ang nag-iisang party list ng kabataan sa Kongreso. Ang aming pangalan ay ang aming sektor. No, at susulong ang Kabataan Party List ng karapatan sa edukasyon at ng iba't iba pang mga karapatan ng mamamayan. Sir, bukod po dun sa mga programa na binigay na po before ng Kabataan Party List, ano ba yung mga inihahanda niyong programa sakaling umupo po kayo sa Kongreso? Yung mga inahandang programa ng Kabataan Party List na darating na pag-upo ulit namin sa Kongreso ay yung tuloy-tuloy na laban para sa tuition regulation, yung pagtitiyak na maipapasa na talaga yung anti-no permit no exam. Naglabas yung CHED na sabi nila wala nang anti-no permit no exam, so malaking tagumpay ng kabataan ito dahil na kahit sila ina-atras na nila yung no permit no exam policy sa mga eskwelahan at yung pagtitiyak na mare-repeal na ng buong-buo yung anti-cybercrime law. At saka JC, yan yung mainit na issue kaya meron tayong yung bata na namatay. Oo, dahil yung UP student na nagpakamatay. Dahil dun sa tuition. So, basta yan po ang turutukan ngayon ng Kabataan Party List pagpasok niyo po sa Kongreso. Titiyakin natin na ang karapatan sa edukasyon sa lahat ng antas, sa lahat ng tipo, public man yan o private, ay talagang mapoprotektahan ang karapatan ng mga magulang at mga karapatan ng mga kabataan. Attorney, ngayon, Mayo ay nag-uumpisa na ulit yung deliberations ng DBM para sa budget din sa edukasyon. Ano yung mga ginagawa ng Kabataan Party List para kasi ito yung stage talaga kung saan kailangang makausap yung ating mga ahensya para taasan yung budget para sa edukasyon. Ano yung ginagawa ng Kabataan Party List? Ngayon nakatutok talaga kami doon sa pakikipag-usap sa Philippine Association of State Universities and Colleges. Ibig sabihin yan, kami, ng lahat ng mga administrador ng mga state university and colleges na tiyakin na hindi na bababa doon sa last year's budget ang matatanggap nila at higit pa yung matatanggap nila, especially in terms of capital outlay. Ibig sabihin, dapat magkaroon ng mga bagong building, magkaroon ng mga bagong pasilidad yung mga state universities and colleges na ito. Siyempre, JC, isa pa po, Attorney Terry, yung mainit na issue ngayon ay yung kahirapan po ng mga kabataan sa pagpasok po sa trabaho. Yan po talaga ang problema po ng kabataan ngayon, kaya marami pong nalululun sa droga. So ano po ang solusyon na maaari po nating magawa para rito? Yung talagang solusyon dyan ay pagtitiyak ng pamahalaan ng accessibility to education. Ibig sabihin, kailangan na matiyak ng pamahalaan na talagang hindi tataas ng buong-buo at bonggang-bongga yung matrikula sa mga private schools. Kailangan tiyakin na ang budget para sa colleges and universities. Tingin nga natin dito, ang SUCs ay universities of last resort. Ibig sabihin, yung mga pinakamahihirap na hindi kaya makapag-aral sa mga private schools, dapat dito nakakapag-aral at nakakapagtapos. Actually, yung usapin ng tuition ng budget, sa tingin ko magkakonekta rin to, Kirby. Kasi, for example, kung sakali, attorney, na tumaas yung budget ngayong taon, tingin nyo ba dapat ng talaga babaan lahat ng tuition level sa ating mga state universities and colleges? Dapat correspondingly dapat magbaba ng matrikula, particular sa University of Philippines, kasi yan naman talaga yung isa sa may mga pinakamataas at comparable to private schools na tuition na may tuition rate. Kaya ang tingin natin na kapag naibigay ng pamahalaan ang malaking budget at pondo para sa ating mga kabataan sa mga SUCs, dapat correspondingly bumaba ang tuition rate dyan para tiyakin yung further accessibility sa education. At as far as I know, JC, si Attorney Terry ang first nominee ng Kabataan Party List at ngayon pa lang siya tatakbo sa election. Sir, ano po ba ang pakiramdam? Paano po tayo mag-reach sa mga tao? Talagang parang traditional na pagtakbo ito, yan talagang iikot ka sa buong Pilipinas. Nitong nakaraang linggo, nandun ako sa Ilocos. 2 weeks ago, nasa Bicol ako. Tapos nitong nakaraang mga buwan, nagpunta akong Cebu at Davao para talagang tiyakin na makuha natin ang suporta ng iba't ibang mga kabataan sa buong Pilipinas. Siguro, attorney, tatanong ko na rin, medyo maging straightforward na rin ako. Nagkaroon kayo ng disqualification case sa COMELEC. Tungkol saan ba ito at ano yung nangyari dito ngayon? Yung pinipilit po kasi ng Commission on Elections dyan, nag-post daw ang Kabataan Party List ng isang poster sa isang pader
sa tapat ng Philippine General Hospital outside yung grace period ng 3 days. Yung sinasabi namin, doon sa proceedings, before yung 3 days, tinanggal na ho namin yan. No? At yan ang inaantay po namin kung anong pagpasya ng Commission on Elections dun sa usapin na ito. Pero confident kami dahil naipakita naman namin, merong litrato, merong nagsasabing tao na, in fact, tinanggal namin yan within yung 3-day period. Therefore, yung presumption of posting na no? Wala nang, hindi mag-a-arise yun against Kabataan Party List. Pero attorney, isang poster lang, no? To be clear, isang poster lang at nagkaroon na kayo ng ganitong kaso. Yun na nga yung, to a certain extent, political criticism namin against the Commission on Elections. Kasi pag pumasya lang ho kayo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, makita nyo ho talaga kung ano yung itsura ng postering po ng ibang mga kandidato. At kami naman ho, wala ho kami linabag na batas. Ibig sabihin parang ginamit ho kaming instrumento ng pagpapapogi ng Commission on Elections po sa usapin po ng postering. Siyempre, JC, hindi pa rin mawawala yung issue naman pagdating sa K-12 program. Ito po, ano po ang side naman po ng kabataan tungkol po dito? Lalo na po ngayon, mas yung basic education dinagdagan po ng 2 years. Ano po ang inyong reaction po tungkol? Meron ho kami mahigpit na pagtutol despite yung passage po ng batas sa K+12 program at yung K+12 law. Kasi ang tingin po natin na kailangang mauna po yung development po ng inputs ng atin pong mga eskwelahan. Ibig sabihin, kailangan tiyakin muna natin na sapat talaga ang basic education. Kailangan tiyakin natin na ang mga pasilidad, ang mga school buildings, ang mga classrooms, ang mga libro ay talagang sapat na po para sa ating pong mga kabataan. Kasi tingin natin, pag nagdagdag pa ng 2 taon, baka maging further thinly stretched ang budget po ng ating public basic education system. Pero attorney, yung budget ng basic education ay tumaas din in recent years. Actually, ito yung Kahit yung talaga DepEd, di ba? ito talaga yung malaki yung tinaas. Tingin nyo hindi pa rin sapat yung budget para rito? I think merong admission mismo na yung Department of Education na although matindi ang pagtaas, no, in comparison to the previous years, yung kawalan ho ng budget the previous years din kasi magtutulak kung bakit parang may kakapusan talaga yung budget pa rin sa darating na taon, nitong nakaraang taon. Kaya importante, dapat sustained yung pagtaas po ng budget sa ating public basic education system para tiyakin na yung mga shortages, yung mga shortfalls po natin in terms of infrastructure and facilities ay mapupunan po natin. Pag kanina po nasabi niyo, bukod po dun sa pagsusulong po natin ng no tuition fee, no permit of exam po para sa pagsulong sakaling umupo po kayo sa Kongreso, meron pa po ba tayong mga ibang programa na nais pa pong ilatag na mas na mas mag-benefit pa yung mga kabataan sa ngayon? Kasi lalo ngayon, maraming kabataan yung nalululun sa droga, gawa nung syempre wala silang hanap buhay. Congressman, meron ba tayong mga programa, for example, mga livelihood program para sa mga kabataan po natin? Meron naman yung as all other party lists and congressional members, meron talaga yung mga ibinibigay ng mga health benefits, scholarships sa atin pong mga kabataan. Pero syempre, on top lang po yan doon sa kailangan po mga policy changes talaga na kailangan po ilatag ng atin pong mga organisasyon, atin pong mga party list sa loob po mismo ng Kongreso. Okay, attorney, meron ba tayong mensahe? Huling mensahe na lang para sa ating mga viewers. Yung huling mensahe natin sa ating mga viewers, ang kabataan at mga magulang, wag ho silang maniniwala na wala hong magagawa ang mga kabataan para sa pagbabangon ng bayan. May magagawa ho sila. At sana ho, iboto ho nila, number 17. Kabataan Party List. Sabi nga ni Rizal, di ba, kabataan ang pag-asa ng bayan. Nako, talaga naman, Kirby. Okay, maraming salamat, attorney. That was Attorney Terry Redon of the Kabataan Party